Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Drake. 25 years old, OFW dito sa South Korea, at isang bonggang-bonggang tambalerina. Naisipan kong sumulat sa inyo dahil nais kong humingi ng payo. Nitong mga huling araw kasi napapagod at nalilito ang puso ko. Hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang aking kwento. Likas ang pagiging introvert ko. Para akong estatwa. Kung hindi mo ako kakausapin, mapapanis ang laway mo dahil hindi ako magsasalita. Naiba ng slight ang persona ko nang makilala ko si Jersan, 30 years old at isa ding OFW. Matangkad, maputi, at maamo ang mukha. Higit sa lahat, mabait. Dahil mahinhin, akala ko bakla din. Biniro ko pero todo tanggi, lalaki daw siya. Nang makasama ko sa inuupahang bahay, mas lalo ko siyang nakilala. Malinis sa bahay, palaayos at napakaraming skincare products. Tatlo naman kaming naghahati-hati sa upa pero mas naging malapit kami ni Jersan sa isa't isa. Eto na nga ang exciting part. Isang araw umalis yung isang kasama namin at naiwang kaming dalawa ni Jersan sa bahay. Nanibago ako kasi biglang naging clingy. May pahawak-hawak sa balikat, sa legs at kung saan-saan pa. Halos magkatabi lang ang higaan namin nung patulog na kami. Bigla siyang tumabi at yumakap sa akin. Sabay bulong, natabi na lang daw kaming matulog. Nagulat, kinabahan, at nag-init ako tambalan. Yes, in that order. Gaya ng inaasam ko, may nangyari sa amin nung gabing yon. Wala namang awkwardness nung bumalik yung kasama namin. Sabi pa nga niya, mahal daw niya ako. Naisip ko nung una, baka gusto lang ng second round. Pero biglang ang sweet na niya. Pinagluluto niya na ako at binibilhan ng kung ano-ano hanggang sa sinabi niya na kami na daw. Madali naman akong kausap kaya naging kami na nga. Masaya naman kami nung una pero ngayong magdadalawang taon na kami, napapadalas na ang away. Kahit maliliit na bagay lang, pinagsisimula ng diskusyon. Minsan nga, nakakapagbatuhan na kami ng hindi magagandang salita. Minsan parang ayaw na namin sa isa't isa dahil pagod na kami. Pero kahit madaming ganitong eksena, nananatili kaming magkasama. Tambalan dahil kaya nagmamahalan pa din kami o takot lang kaming mag-isa? May maipapayo po ba kayo sa akin para mas maayos kong ma-handle ang mga hindi namin pagkakaintindihan? Maraming salamat po sa inyong payo. Ang inyong tambalerina, Drake. Hi, Drake! Ganun talaga. Kung kailan na kayo ay nagtatagal na, saka na talaga naglalabasan ng mga tunay na kulay. Ganun talaga yon. Hindi, pero ganun talaga na life is not all relationships, love is not always a bed of roses. Talagang pagdadaanan nyo yung mga ganyan na nasusuka na kayo sa isa't isa, naiirita na kayo sa isa't isa, may pagbabato na ng mga plato, kawali, 'di ba? Kundol, patola, lahat. Pinatolan mo na lahat ng mga maliliit na mga petty stuff na pwede namang palagpasin na. I think it happens. Pero kasi kung mas malaki naman yung pagmamahal versus yung mga ganyang klaseng mga differences, you will be able to weather it out. Magkakaroon magkakaroon pa rin kayo ng moment na babalikan nyo pa rin yung kilig ng
unang beses ninyong nagkakapaan, 'di ba? Na nagkakapaan ng feelings, kung ano ba talaga, ganun. Exciting yun, di ba? Oo, 'di ba? Yung kapag ka binalikan nyo 'yon at tiningnan mo yung mga magagandang bagay tungkol sa kanya, kapag ka yung pa rin yun ang ibabaw, kinilig ka pa rin, natuwa ka pa rin, napasmile ka pa rin, 'di ba? Ibig sabihin, talagang sadyang wala naman talaga kasing taong perfect. So talagang may mga ugali lang talaga minsan na lumalabas. Minsan hormonal imbalance, minsan ang dahil sa stress sa trabaho, ganon. So kailangan kahit may mga ganyan, hindi ibig sabihin na maghihiwalay agad. Yes. Yung ganon. Ganun talaga, no? May mga saltik tayo eh. May mga sapak talaga tayong hindi natin ma-explain paminsan. Yun yung sinasabi natin, di ba, na kapag papasok ka talaga sa isang relationship, dapat ready kang masaksihan, ma-experience yung mga bagay na hindi mo aakalain. Kasi di ba nung bago pa lang kayo, akala mo mabait siya. Yan. Akala mo sobrang clingy niya. Well, totoo din naman kasi nakikita mo, nararamdaman mo. Pero may mga bagay ka pa kasing hindi nakikita. May ganun talaga eh. At makikita mo yon in the process. Di ba? Makikita mo yun pa konti-konti. Mabaho pala yung singit ng paa niya. Yan. Yung mga gilid-gilid pala ng ilong niya may nilalabas na likido. Yan. Diba? Na parang dati hindi ko naman nakikita kasi nakapatong yung concealer. Yan, diba? Mga ganon. Yan. May ano gilid-gilid ng ilong. Ganon ka specific. Parang ang daming laman. Ang daming laman na hindi nakita noon. Ang daming chismis sa mukha, diba? Ito yun, at makikita mo yan as you go along. Diba? Yung makikita mo yan somewhere down the line and it's bound to happen. Hindi lahat ng mga bagay na gusto mong makita, ayun lang ang makikita mo. May mga bagay kang ayaw mo makita pero makikita at makikita mo. Correct ka. Diba yung singit na hindi mo naman nakita dati, ngayon maliwanag mo siya makikita. Totoo, isipin mo singit na nasa ilalim ng kaliwanagan, diba? Parang nasa tirikan ng araw. Koreka, naka-spotlight, yan, diba? Na parang, ganon. ay, hindi naman pala ganyan yung singit na pagkakaalala ko dati nung medyo madilim lang. And then, saka ikaw, tayo din mismo, partner, sa mga sarili natin, diba? We also change yung mga personalities natin. Yes. Maaaring nga, sabi mo nga, introvert ka, diba? Pero, tingnan mo, pagdating dito kay Jersan, parang naiba, may something sa kanya, naging mas forward ka. So, ibig sabihin, daily, and as we go along with in life also, may mga madidiscover tayo sa sarili natin na, ay, capable pala akong gawin to, or ay dati ko tong gusto, alam ba, babawa natin, kunyari gustong-gusto ko dati si Hello Kitty, ngayon ayoko na pala nung naging mas matanda ako, or kung kailan ka tumanda saka mo natripan si Hello Kitty. So ikaw mismo sa sarili mo merong mga changes sa iyo eh. Correct. So naturally meron din changes sa partner mo. At yun nga, ang kailangan dito, talagang balikan ninyo yung bakit kayo nagmamahalan in the first place. Ano yung nagustuhan nyo sa isa't isa? In spite of all the changes, diba? Dapat manatili yung ganun. Kung kaya pa, I mean, kung talagang meron pa kayong pwedeng panghawakan, sana meron pa. Oo, kung hindi naman talaga matindi yung dahilan ng iniisip mong hiwalayan. Correct, peti-peting away dahil sa benting bulok, benting papel, benting coin, diba? Kaya yun, kaya lang. Totoo yun. Again, sinasabi namin dito, maganda message din ito doon sa mga papasok ng relationship. Huwag kayong nagugulat. Diba? Kasi dapat handa ka dun eh. Maraming mga kagulat-gulat na mga bagay na madidiscover mo sa partner mo. Magugulat ka na ganito pala siya, ganyan pala siya, may mauungkat na nakaraan. Correct. At dapat handa ka dun. Diba? So yun yung sinasabi natin, parang ano ba? Magiging cause ba ito ng hiwalayan or tatanggapin ko pa? Diba? Again, it's bound to happen. Mangyayari at mangyayari yun. And ang POV ko doon, pag dumating yung moment na yun, that's a challenge to your relationship. Challenge sa inyong dalawa yun. Paano, how are you going to deal with it? Diba? Na may ganyan pala siya. Ang baho pala ng singit mo, akala ko mabango. Diba? Sa mga ano lang to, mga... An-anin ka pala. Skin disease pa lang pinag-uusapan natin dito. Wala pa actual na ugali. Diba? Wala kami maisip na malalim eh. Wala kami maisip na malalim kasi ang mga examples po namin based on personal experience. Diba? Ay, buniin pala. An-anin pala. Diba? Akala namin na puti-puti. An-an palang kumalat sa buong katawan.
At Diba? nalaman ko yun nung nasa kalagitnaan na kami. Correct. So, paano ka ng relationship. Yes. Diba? Kung kailan na bare-face na siya nakikipagkita, ang Yan. buong akala ko, ang tangos ng ilong, yung pala, highlighter lang. Ang ilong niya pala, parang paa ng Shih Tzu, diba? Kalat. Paano Diba? yung... Hindi, imagine mo yung paa ng Shih Tzu. Parang diba? may kuko din. Correct. Di ba parang may kuko din, tsaka medyo kalat, di ba? So yung bang ganon? Totoo yun. May mga ganyan talagang madidiscover kayo about each other, but is your love deep enough? Yan. Diba? Pero meron din siyang isang question doon is parang ano ba yun, kung natatakot lang ba akong maging alone? Yun din yung kailangan mong i-assess sa sarili mo. Kasi baka naman din, hindi ka na talaga masaya. Pero lang natatakot ka lang sa idea na mag-isa ka, kaya pinupush mo pa rin or you keep moving forward. Kahit sa totoo lang, hindi ka na makamove forward. Stuck ka na eh. Stuck ka na dyan kasi parang ito lang ang pwede magmahal sa'yo. Well, hindi lang naman yan ang pwede magmahal sa'yo. Yun ang katotohanan. Diba? Pero laliman mo yung pag-assess mo sa sarili mo kasi may mga moment talaga na parang di na kita mahal. Pero walang dahilan, bigla ka lang na fall out of love. Baka gutom ka lang dun eh, 'di ba? Yung mga ganun ba? At saka, o kaya partner stressed. Yung kasi kapag iba-iba tayo ng emosyon, minsan weird talaga eh. 'Di ba? Ako partner, naturally iyakin ako, pero may mga bagay na nagugulat ako sa sarili ko na dapat normally itong sitwasyon na to iiyak ako eh. Pero parang hindi ako naiiyak. So may mga ganon na mga biglaang may ganun pala ako. Di ba? Nagulat ako sa sarili ko. Correct. Dapat ba't hindi ako maiyak? Totoo. Diba? May mga ganun. Kasi as you go along and as you grow older, parang nare-realize mo na hindi naman pala lahat ng bagay iiyakan. Diba? Yung mga ganun. So may mga pagbabago kasi na nangyayari. At yun yung palagay ko, feeling ko partner nangyayari sa kanila eh. 2 years into the relationship, they're so comfortable, komportable na sa isa't isa na nagkakaalaman na talaga ng mga tunay na mga kulay-kulay. Diba? Itim-itim na singit. Ayan na naman tayo. An-an na ba puti? Sabi sa inyo, wala kayong maisip na ibang example eh. Yan yung kulay na... Balik kami dun correct, yan yung tunay na kulay na sinasabi namin. Diba? Mga katet, skin disease sa katawan. Charot. So dapat ang maging POV mo dito, challenge lang ito. Na pwede mong hanapan ng solusyon. Feeling ko rin. O wag mo nang maging option yung hiwalayan. Diba? Kung hindi naman talaga sobrang lalim at hindi naman talaga reasonable yung iniisip mo na makipaghiwalay na ako sa kanya. Maaring china-challenge lang yung relationship nyo. And again, it's all part of the game. Dapat yung harapin yan. Ang tanong papaano. O depende sa inyong dalawa kasi kayo naman nakakakilala ng mga sarili ninyo. Yes. Diba? And one way to deal with it, to find solution to it is yun nga, ano yung sabi mo kanina, balikan na yung mga dahilan bakit kayo kinikilig. Diba sa nung una, bakit mo siya nagustuhan? Ano yung in love sa kanya? Diba? Isa yun sa paraan para mapanumbalik ang pagmamahal mo sa kanya. Yung hindi yung tipong ayoko na sa kanya. Hindi ko na siya mahal. Yung pagising ko parang wala na akong amor sa kanya. Hindi pwedeng gano'n. Diba? Kailangan yung hanapan ng solusyon and tama yun, malaliman yung assessment. Correct. Iproseso mo muna bakit ganyan yung nararamdaman mo. Huwag kayong wag po kayo nagdedesisyon ng padalos-dalos. Yes. Huwag kayong pabigla-bigla. Ganyan. Diba? Kailangan matinding pag-analyze, matinding pag-assess, matinding evaluation. Tama. Before you come up with a decision. Iniisip ko kung ano bang yung pinanggagalingan nagdidiskusyonan. Minsan kasi kapag bahagi lang yun. Oo, bahagi yun. At saka partner, pag tumatanda ka, medyo umiiksi din kasi talaga yung pasensya mo eh. Kung dati ang pasensya mo kasing haba ng hair mo, ngayon ang pasensya mo kasing haba na ng kilay mo. Ganon yun eh. Oh. Tumatanda ka, di ba may ganon na pag... Alimbawa, kagabi, partner, nagtututor ako ng anak ko, tas ang ingay ng aso. Normally naman, hindi naman ako parang iratang-irata. Dati nga nakikitahol ka pa. Correct ka. Ganon. Masaya ha. True. Tatahol din ako. Parang, ganyan. Hindi, totoo. Parang dati, sasagutin mo rin yung tahol niya kasi tuwan-tuwa ka. Pero siguro, pag tumatanda ka na, napapagod ka na, galing pa tayo sa nakakapagod na, na ginawa kahapon, partner. Tapos, ganon, talagang galit na galit. Gina G talaga sa aso. Talaga ha? Ang ingay mo talaga today ha? Diba? So may mga ganun na madidiscover ka na, pag tumatanda pala, 2 things, pwedeng umiiksi ang pasensya or pwede nagiging wiser. Diba? Yung mga gano'n, naniniwala ko kasi may mga changes at yun yung sa tingin ko nangyayari sa inyong dalawa eh. May mga nadidiscover kayo mga changes, hindi na siya dating ganito, hindi na siya dating gano'n. Bahagi yan ng ganun ng talaga relasyon. Tsaka alam mo partner, may pagkumpara. Hindi namin alam lahat ng mga maliliit na detalye. Baka naman may
ikaw, Drake, may nakita kang somebody. Tapos naikumpara mo na, ay, mas sweet pala siya. So ngayon, ay, pwede pala maging ganun ka-sweet eh. So ngayon, yung current mo parang, ay, hindi naman masyadong sweet. So, yung amor na bawas-bawas, mga ganun ba? Ang daming factors. So, sa madaling salita, di ba, weather it out. Kaya nyo yan. Wala munang hiwalayang magaganap. Docs, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Ganun. So hanapin nyo rin ano ba yung mga pinagkakasunduan namin dati. Naku, dati mahilig kaming manood ng mga online games. Okay, mahilig kami mag-stream ng mga movies, 'di ba? Yes, at nagkakasundo kayo doon. Correct. Kasi baka mamaya there came a point na kasi nangyayari yun, partner eh. Dati kaming dalawa, for example, ng asawa ko. Dati lahat ng mga pinapanood namin, kunyari sa Netflix, lahat ng series, usually parang match kami, parang gusto namin talaga tong panoodin. Then there came a point na naging addicted ako to Suits, The Good Doctor, Money Heist. Hindi mga trip ng asawa ko yun eh. Tapos meron siya mga pinapanood na mga K-drama na parang hindi ako nagagupuhan sa bida, so ayoko din. So there came a point na nagkanya-kanya. Parang o pag oras mo, o kaya pag tulog na ako, yung mga ganong eksena. Kasi nga may mga changes na pagbaba, may mga ganon eh. Pero babalikan namin yung, pag halimbawa, bigla may nakita kami pelikula at gusto namin panoodin na sabay, ma-realize namin, ay, ito pala yung mga pelikulang gusto natin na pinapanood ng sabay. Totoo. Yung mga ganun. Hindi inisip na maghiwalay agad. Oo, hindi. Diba, Porque lang K-drama. Pinapanood niya. Totoo. Iba na kami ng hilig ngayon. Ng interes. Oo. Hindi eh. So ganun, balikan nyo. Ano ba, saan kayo interested parehas? 'Di ba? Balikan at balikan. O yung kung online gaming ba, kung manood na mga sports, 'di ba? Download mo na ang Arena Plus app. Yan, ito para sa kaalaman ng marami nating mga kabisyo. Siyempre, ang Arena Plus mga kabisyo, ang tinanghal na Best Sportsbook Operator for 2024 ng Sigma Asia Awards. Ito ang magpapabago sa paraan ng pag-enjoy sa mga paborito mong laro. At ang astig pa po sa Arena Plus, hindi mo na kailangan pa maghanap kung saan-saan ang mga latest scores and results sa mga inaabangan mong laro worldwide dahil sa Arena Plus app. Kompleto at always updated. Kasama pang mga exciting na games na PBA, NBA, PBL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. At ito pa mga kabisyo, pwede mo ring masubaybayan ang mga live games ng local at international sports properties nila sa kanilang web-based or mobile applications gamit lang ang inyong mobile device. O di ba, ang tindi nun, cellphone lang, mag-e-enjoy ka na. All-in-one na, anytime, anywhere pa. Ang kagandahan po, ito po ay license ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masiguro na legal at secure ang gaming environment ng ating mga users. At syempre, dahil gusto naming astig ka, kabisyo, alam nyo ba na astig din ang mga official endorser ng Arena Plus app? Syempre, ng Arena Plus, nandyan ang paborito nating PBA na si Scotty Thompson. Yes, ang Pinoy pride na umaariba naman sa mundo ng NBA. Siyempre, si Jordan Clarkson. At tapos yung Halina sa Arena performed by the one and only Glock 9. Yan po ang official jingle ng Arena Plus. Kaya naman i-download mo na ang Arena Plus app now in App Store. You can also watch it on arenaplus.ph. That's Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hello sa mga friends natin sa IG. Hello po. Hi kay Jethro Ray Pamplona. At kay Rafi Katada. Sabi niya, namumuro na kayo. Saan? May may bingo ba dito na nagaganap at may puruhan na nangyayari? Hi kay Joyce de la Cruz. Shoutout po sa mga kaibigan natin sa Taguig. At isa daw siya sa ikakasal sa 28 sa kasalang parokya. Uy! Hi Joyce! Congratulations in advance! Pasilip ka ba dyan? Oo, pasilip sa susuotin. Yan.
Sabi niya, bakit kayong maunang sumilip? Dapat yung asawa ko. Ay, hindi ba't nasilip na ng asawa mo yan? Ano bang silip pinag-uusapan? Ay, hindi. Sinabi sa kanila ni father, parang a month before. Na? Walang ganap daw. Walang silipan? Oo, walang silipan na magaganap. Yun yung parang sinabi ni Father JJ. Iwalay muna. May ganong pananabik na magaganap para ready for the mass wedding. Oh. Gigil na gigil yung ano niyan, yung Oo. groom mo niyan pag nagkita kayo sa Sabado. Oo, ayan bawal muna, sabi ni Joyce de la Cruz. O, di ba? suspense. So we'll see you on Saturday. So ang tambalan po, we are celebrating our 20th year on radio. At ang paraan para i-celebrate ito, meron po kaming mass wedding na magaganap po sa September 28 on Saturday. This is a private affair. So, ano po ito? Para lang po ito sa 20 couples na ikakasal. Papakasal po namin for free. Ayan. Para sa kanila lang po yan. Oh, di ba? Naku, exciting 'yon. Ano 'yun eh? Ang turning point ng buhay ang pagpapakasal. Diba? So, gawin nating special, gawin nating memorable ang araw na 'yon. So, sana mag-enjoy yung mga couples on Saturday. Yes. Ito maganda yung sinabi ni Mark Gerald Santos, go on a date. Something na hindi nyo pa nagagawa together before. Maybe hiking, bouldering, yan, punta sa theme park. Tapos you bring out the child with you. In you pala, meaning heal from your childhood trauma together. Ay, may ganun. Ilalim, May ganun diba? pang factor na may healing of the childhood trauma. Oo, 'di ba? May ganun na healing the inner child. Hindi mo na experience na maligo sa ulan, 'di ba? O maligo kayo sa alon together. 'Di ba nung mga bata tayo na naliligo tayo sa kali ng mga nakapantit na kabrip, walang mali siya, try nyo. Ganyan, pwede. Na walang mali siya, ha? Ayun, maganda break your usual routine. Sometimes it's not the person, but rather how you spend your time together. Tsaka life happens, Ibig sabihin, you busy yourself, you've become so comfortable with each other na dati parang siya lang yung mundo mo, tas dahil komportable ka naman na pwede mong galawin yung ibang parte ng mundo na nandyan lang siya to support, 'di ba? Nagkakabisi-bisihan, mga ganung factor. Wala kami talaga nakikitang parang sa madaling salita, medyo matindihan na sasabihin natin, ay, hiwalay na kayo. Kahit nagkabatuhan ng mga masasakit na salita, nangyayari din talaga yun eh. Okidokes. Hi kay Nelly Oxina de la Cruz. Ayan, happy wedding day daw to all. Sa lahat ng ikakasal today at sa mga susunod na araw, ayan, happy wedding and best wishes. Hi kay Richie Carlos, shoutout daw sa mga kaibigan natin sa Pasig City at ang ATP Boys. Hello sa inyo dyan, ATP Boys ng Pasig. Hello po. Galing yan kay Richie. Yan. Okidoki. Yun lamang po muna for today. Ingat-ingat po kayo. Ingat po kayo. Saan man kayo mapadpad ngayong araw na ito. Bye-bye. See ya. See ya.